nag-aantay po ako na makapagsimula, na yung nakikita ko dito, marami po dito mga OFW. And syempre, para at least makita ko din at malaman ko din saan po ba umabot yung event po natin across the globe, di ba? Kung baga, i-comment mo naman, syempre, i-comment mo naman kung saan bansa ka right now, nanonood, para makita ko din, di ba, na saan napupunta or napadpad yung event po natin at para ma-shoutout po kita. Ayan, so shoutout po sa Oman. So from Dubai, shoutout po kay Marilyn. So watching from Dubai. And syempre, watch out from Saudi. Ayan, so syempre, ang dami po natin ngayon, nasa sa event po natin right now. And syempre, before ko pala magsisimula pala, gusto ko muna na lahat ng andito sa event natin, para hindi po masayang yung oras at minuto po natin, okay lang po ba na mag-on cam po tayo? Para makita po natin yung mga kagandahan, yung kagapuhan po natin. Syempre, para at least, di ba, ipakita din natin na talagang ready ka or ready tayo, di ba, na makapagsimula. So, sa mga naka-off cam dyan, mag-on cam kayo para, di ba, makapagsimula din po ako. And syempre, before po ako magsisimula, gusto ko muna i-acknowledge yung presence po ng founders po natin na sila po yung behind ng ganitong event po, ng ganitong event po natin right now. Kasi kung hindi po sa kanila, wala po tayong ganitong event. So, thank you so much to our founder, Mentor Apple Bagatan, Mentor Dave Villarino, Mentor Salva Villarino, kasi sila po talaga yung reason kung bakit meron tayong ganitong event. And syempre, pasalamatan mo din yung taong nagdala po sa dito sa event natin right now, kasi siya po yung anghel or instrumento na lang din, 'di ba, na talagang pinakita sa iyo kumbaga ano nakikita po, 'di ba, namin po dito. And syempre, 'di ba, kumbaga pwede niyo po to i-rally, pwede niyo po to i-send sa mga ano po, sa mga kakilala mo, ka-friends mo, kabarkada mo, ka-workmate mo. Pwede po sila ipa-attend ng ganitong event, especially sa mga OFW na talaga matagal na rin sa abroad. So, pwede niyo pa i-rally guys para mas maganda, mas marami po tayo dito. And syempre, this is open for everyone, and also 'di ba sa mga lahat ng andito sa event po, sa Zoom po natin, marami po dito yung hindi pa po ako kilala. So before po ako magsisimula, syempre magpapakilala po muna ako. So by the way, I'm Vince Villarino po. So I'm a working student po before. Yes, you heard it right. Isang estudyante sa umaga, empleyado sa gabi. So ganun na po yung buhay ko po. But I'm so thankful kasi dahil po sa community na meron tayo right now, isa na po ako sa natulungan at nagbago po yung buhay ko dito. Hindi lang po ako, pati yung family ko po right now. Kasi we are doing this right now as a family business na rin po. So ayan, thank you so much po sa company po natin, AGG. And syempre, kung ikaw ready ka na, di ba, na talagang inaabangan mo na makilala itong taong tatawagin ko, di ba? And syempre, gusto ko muna na yung lahat na makikita ko, dapat po guys, nakangiti po tayo dito. Dapat bawal po yung malungkot dito sa event po natin right now, ha? Kasi makikita po talaga sa screen. And syempre, nakikita ko din yung iba dito, nasa trabaho, yung iba nasa bahay lang, yung iba nasa biyahe. Kaya 'di ba? Kumbaga dito na sa event natin right now, kumbaga meron kang slot, kumbaga napakaswerte mo kasi ang dami pong sa labas na walang ka-idea kung ano po ba yung event natin right now. And also, ito na yung inaabangan ng lahat kasi for sure ako marami po dito excited na makilala yung main speaker po natin. But before ko po ipapasa sa main speaker po natin, 'di ba, yung spotlight. Syempre, bibigyan ko muna kayo ng mga at least lang 'di ba ng mga konting ano lang din, introduction lang din para mas lalo po tayong matitrill at mas lalo po tayong ma-excite kasi itong taon na to guys, yung tatawagin ko, 'di ba? Mas lalo po to siya ma-excite at lalo po to siya ma-energize kung nakikita niyo po na talaga nakangiti yung mga partners po natin na dito sa event po natin. And alam niyo ba guys, itong tao na itong tatawagin ko is ang OFW before. So 5 years po siyang OFW na matagal na rin po talaga sa abroad na alam mo yun yung buhay na isang OFW na palagi na rin walang naipon at parang hindi makauwi ng Pilipinas for good kasi wala pa rin naipon, puro resibo lang din. And also, itong taong tatawagin ko, fresh na fresh from Bohol. Kasi alam niyo ba guys, itong taon na to, isa po to siya na naka-qualified ng company po natin ng libreng travel from Bohol. So, nakapag-travel lang po ng iba't ibang bansa. And also, isa din tong OFW na talagang kung ikaw OFW ka, kasi may nakikita ko dito, marami din mga OFW na dito sa event po natin right now na talagang nakikinig po din talaga. Kung ikaw, kung OFW ka na matagal na sa abroad at naghahanap ka ng breakthrough, then itong tao na to na makilala mo at makikita mo dito sa screen, ito yung magbibigay sa'yo ng vision sa buhay mo po. So, and syempre, before ko pala na ipapasa, dapat po pala naka-on cam po tayo kasi itong tao na to, kumbaga, ayaw niya, kung gusto niya talaga yung attention niya, sa kanya din talaga lahat. 'Di ba? And alam niyo ba guys, itong tao na to tatawagin ko guys,
matagal na din to sa abroad. And dahil doing this business, pag uwi na ng Pilipinas, binultan yung business, and after mga ilang months, naging isang millionaire circle na siya. At saka isa na din siya si gold executive ng company po natin, which is talagang grabe. Ako personally, sobra po akong na-amaze and sobra po akong honor na ano, 'di ba, na makapag-host sa itong taon na to. Kumaga, itong taong tatawagin ko, hindi to siya basta-basta. 'Di ba? Kasi itong taon na to talagang buhay na patunay na posible pala talaga lahat ng bagay. 'Di ba? Na walang dahilan na hindi pwede magbago yung buhay mo. So ngayon, alam ko for sure lahat inaabangan, lahat excited na din, 'di ba, na makilala po yung spin speaker po natin, lalo na kung OFW ka. So guys, hindi ko na din po talaga papatagalin at hindi ko din po papahintayin, 'di ba, na ipakilala yung main speaker po natin na talagang itong taon na to excited na din talaga na i-share din yung success journey niya dito po sa inyo lahat. And syempre, hindi ko na papatagalin at hindi ko na papahintayin. OFW for 5 years and Millionaire Circle, Gold Executive and Travel Qualifier, and ngayon isa na sa OFW icon, no other than Mentor Belinda Sumaid. Yes, hello, good afternoon, good morning, of course, sa lahat ng mga nandito right now. And thank you so much sa napaka-pogi naman na host natin for introducing me. And hello to our almost 50 participants who are here right now. And thank you so much to Mentor Apple for inviting me to share my story sa lahat ng nandito right now. So, ang daming OFW, no? So, hello to all my fellow OFWs who are here right now. And actually, kahit hindi naman OFW, no, makarelate ka pa rin sa akin. Kasi before ako naging OFW, I've been employed for how many years din dito sa Pilipinas. And kaya isa talaga ako na napatunayan ko no, na para mag-prosper ka sa buhay, kailangan mo talaga magkaroon ng magandang opportunity. And we are so happy and grateful that we have a very good company na nagbigay ng magandang opportunity na meron tayo right now. Di ba? So, syempre, ngayon ay magkakwentuhan lang tayo. And gusto ko na makita ninyo na kung saan kayo papunta at the same time, ano ba yung future na pwedeng ibigay din ng AGG sa ating lahat. Okay? So let me just share my screen. So syempre, isi-share ko lang sa inyo yung konting journey ko dito, and then later on we have our Q&A, di ba? And so yun, excited ako sa Q&A kasi alam ko na galing yun sa inyong lahat and masasagot natin yun, di ba? So, by the way, ayan, so my name is Belinda and I'm a former employee, former OFW. Galing po ako ng UAE, Abu Dhabi. May mga nasa Abu Dhabi ba dito? Okay, so one of the gold executive and of course, local and international travel qualifier. Okay, and of course, Millionaires Club member. Wala pa dyan, no? Okay, so next tayo, Tek. And actually, ito po ako, okay, so OFW for 5 years in Abu Dhabi. I've been a domestic helper and a teacher assistant. Alam niyo po ako, napakataas po ng pangarap ko. Oh, sino mga taas ang pangarap dito? Breadwinner po ako sa aming mga magkakapatid. Kaya talagang nangarap ako ng more pa na sweldo. Kaya po ako naghanap ng trabaho sa abroad. And akala ko kasi dati pag mag-abroad ka, di ba? Kasi marami naman tayo nakikita na okay, marami na man ako nakikita na mga tao na sobrang, wait lang ayusin ko lang yung ano ko. Ayun, so, meron lang ako inano. May tumatawag kasi sa akin eh. Ayan, so imagine ako po talagang mataas akong mangarap. Kaya nga po sabi ko, ay, kailangan kong mag-abroad. Kasi 'di ba lahat naman tayo before tayo nag-step up to go to abroad, ang nakikita natin, magagandang picture, magagandang smile. So, para kasi sa atin, no, pag nag-abroad ka, yayaman ka. And that is my mindset. Kaya naman talagang pinush through ko talaga na mag-abroad. Sabi ko, kahit domestic helper na lang, okay lang yan. Kasi marami namang mayaman dyan eh. Di ba? And yun, so nag-abroad po ako. Yun po yung first na trabaho ko. And nag-teacher assistant din. And kahit ano palang trabaho mo, kahit ano pang ganda niyan, kahit ano pa kasi may mga kakilala din ako doon na naging kaibigan ko, na sobrang tagal na din sa abroad, magaganda talaga ang mga profesyon, mga trabaho, pero pare-pareho po kami ng sitwasyon sa buhay. Kaya doon ko napagtanto na, okay, so ito pala talaga ang, di ba, buhay. Pagka nag-abroad ka, kahit ano pa yung trabaho mo, kahit gaano pa kalaki ang sweldo mo, still,
na pare-pareho lang tayo. Tama ba? And yun po, kaya imagine sa 5 years ko sa abroad, di ba? Napag for good naman po ako. Kasi dahil sa ganitong opportunity na nakita ko, actually, sobrang dami kong experience sa abroad. Kaya, eto, next tayo, Tech. Alam niyo po ba na ang dami ko din namang hinanap na opportunity? Kasi number one, na na-experience ko sa abroad, lack of financial. Diba, walang budget, walang savings, ang dami-daming expenses. O, i-comment mo dyan kung ikaw din ganon. Diba? Kasi ako po ganun po yung naipon ko during the time na nasa ibang bansa po ako. And sabi ko, pag nagsisweldo ako, talagang kwentado na yan kung magkano ipapadala natin sa pamilya natin. Tama ba? Even next month pa yan, kaka-receive mo lang ng sweldo mo, alam mo na ulit yung gagastusin for the next month. So, yun yung nangyari. Kaya talagang pareho tayo na nandito right now, naghanap ka ng oportunidad na pwedeng makatulong sa iyo para masolusyonan mo yung kakulangan na pinapadala mo. Kasi tayo mga OFW, we cannot say na wala at kulang kasi hindi naman sila maniniwala. Tama ba? Hanggat hindi nila na-experience na maging isang OFW. So, yun yung mindset ko, di ba? Kaya, totoo naman po yun. Kasi ako, wala naman akong anak, wala akong asawa, pero yung aking sitwasyon, aba para kung may 10 anak. O, di ba? Kaya lahat ng mga OFW na nakakausap ko ngayon, may anak ka man, single ka, whatsoever, we're still same situation. Kasi kahit na ano pa yung sitwasyon mo ngayon sa buhay, pag OFW ka pala, pareho lang kayo ng itinataguyod, yung maging maganda yung buhay ng pamilya nyo. That is why, next tayo, Tech, ang dami kong hinanap na opportunity. Di ba? Number one, siyempre, yung mga alternative na income na gusto natin. Sige, iniisip ko, gusto ko magsari-sari store na lamang para at least doon na lang nila kunin yung mga pang-budget nila. Diba? Kaso nga lang, pag magsari-sari store daw ako, kailangan ko daw ng 50,000. Sabi ko, ha? Saan ko kukuha niyan? Diba? At saka, yung inisip ko na lang din, every now and then, talagang maglalabas ka ng pera. Kasi bakit? Pag naubos si toyo, si mantika, si ganito, ganyan, etc. Kailangan mo pa rin maglabas ng pera, bumili. Kaya sabi ko, hindi pwede. Kasi yung sinasahod ko, kulang pa nga pagpadala ko sa kanila. Tama ba? Kaya, tama po talaga, sabi ni Jo. Hi. And syempre, kaya naghanap ako through online. Ang dami po ako nakikita kasi sa online. Actually, sobrang kabado, di ba? Nasumubo kasi hindi ako magaling. Wala akong alam sa online. Hindi ko alam yan, mahihain po ako literally. Kaya ayoko talaga makipag-usap sa mga tao, makipag-video call or whatsoever, 'di ba? And ngayon, 'di ba, nagiging confident na tayo kasi bakit? Sabihan nila, talaga magiging confident ka kung talagang nakikita mo kung saan ka naman papunta at ano talaga yung pinapakita ng opportunity na nakikita mo din. And true enough, 'di ba, nag-try lang ako, nag-how lang din ako katulad mo. 'Di ba, sumubok, kung part ka na ng community natin. Well, congratulations. Alam mo ba na sa 2 days time na nakita ko yung opportunity na to, talagang pinag-isipan ko ng mabuti. Talaga naka-attend ako sa isang orientation din na kung saan doon din i-discuss kung paano ba ako magiging part ng ganitong klaseng opportunity or community. And doon ko naintindihan na, okay, so kahit magkano pa lang sinisweldo ko, pwede pala talaga ako magkaroon ng sarili kong negosyo. Kahit magkano pa yung halaga na yan. Kaya pala talaga na magkaroon ka ng leverage business asset. So ito yung nag-isa ko na magandang negosyo. Kasi bakit? Leverage, ibig sabihin, kahit wala ako sa sarili kong negosyo, kahit busy ako, gumagana. So yun yung isa sa mga talagang magic word for me. That is why I really took the opportunity to become part of this beautiful community na talagang gawin yung negosyo. Diba? And so next tayo, Tech. Alam niyo po ba na ako talagang isa sa mga nagustuhan ko din. Ba't ako nag-decision ng mabilis? Kasi yung kumpanya ay, actually, we are already 20 years. Okay? And in this industry, and we are having these world-class products. Diba? Yan yung pinaka-nagustuhan ko. Bakit? Sabi nga nila, kung may magandang kumpanya, may magandang produkto, may magandang binibigay na, tawag dito yung, hindi ko masabi sa dulo ng dila ko, services na tinatawag. Diba? That is why sabi ko, itong company na to, maybe, talagang binibigay ang magandang serbisyo, nagbibigay talaga ng magandang sistema. Bakit sila tumagal ng 20 years? Actually, nakita ko talaga to first time ko nag-attend talaga ako ng anniversary. Doon ko nakita na punong-puno yung Philippine Arena. Take note for that. Diba? The pinakamalaking dome dito sa Manila, sa
buong Pilipinas. Kaya sabi ko, ay, talagang maganda talaga ang negosyo na ito. Diba, that is why 2 days time talaga nag-start ako sa ganitong business. Bakit? Doon pa lang. Sa tagal pa lang ng kumpanya, foundation itself, sa ganda ng mga services, sa products na binibigay nila, ay talagang wala ka nang i-question pa. In this community, RDE providing a best training and support system. We have the best mentor here na talagang iisipin nila kung ano ba yung mas mapapadali para sa ating lahat. Hindi nila iisipin, di ba lahat ng nilalatag natin dito? Di ba? Yung mas mapapadali na lamang sa'yo. Kasi kami, dumaan na kami doon sa medyo zigzag. So yung mga binibigyan na namin dito right now is kung saan ka lang mas napapadali. Right? Naka-red carpet na kumbaga. Kaya napakaswerte mo. Tap yourself. Thank you so much, self. At sinubukan mo yung community. And just believe in your mentor, mga tinuturo, especially the training, yung mga ganitong klaseng training. Di ba? Kailangan open yung mind mo. Punong-puno dapat yan. Ay, walang laman yan. Dapat every time na may training, dapat pupunuin natin sa lahat ng mga nagtutok dito. Kasi every time na may nagsasalita dito, may meron kang makukuhang learning and idea para mag-grow din yung business mo. Alright? So next tayo, Tek. And of course, okay, so next pa tayo. How does community impact my life? Ito po, syempre yung income. Di ba sabi ko sa inyo kanina, di ba calculated ko na palagi kung ano yung suswelduin ko by next month. Magkano lang naman ang sweldo ko noon? Di ba? Magkano lang palitan noon, nasa abroad po ako, that was 2014. Alam niyo po ba, 2014 to 2019 ako nag-abroad. Ang palitan lang dyan ay, di ba, bumabagsak pa nang nag-start talaga ako, bagsak talaga 10 pesos, 12 pesos lang. Kaya sabi ko, magkano lang ang sinusweldo sa abroad. Kaya imagine, sobrang talagang yung income na binigay sa akin dito, sobrang na-appreciate ko. Bakit? I am able to earn 43,000 in just one day, 22,000 in just half day lang. Nakita ko kasi mga ilang minutes lang 20,000 naalala ko di ba? Hanggang umabot ako ng 6-figure a month. Imagine actually yung mga income na yan na binigay sa akin ng ganitong opportunity. Hindi ko yan kikitain sa abroad. Maybe kikitain ko siya, pero katulad na lamang ng 43,000 na lang. 2 months, sasweldoin ko. Diba? Imagine mo, sa ibang bansa, 30 days kang magtatrabaho, kumita ka ng 20,000, 30,000, sabihin mo na lang. 30,000, pinadala mo, ubos na siya ng 1 week, 2 weeks time. So, ibig sabihin, yung sweldo mo na yun, yung sipag mo na binigay mo, yan pa lang. Diba? Eye-opener na hindi pala sapat yung binibigay na sipag ko dito. Kasi ito lang ang binabayad sa akin. Napapagod ka, ubos-ubos ang energy mo, pero yan lang ang binabayad sa'yo for 30 days, and 2 weeks lang ubos na. Ibig sabihin, kulang talaga. Kaya doon talaga, sabi ko, okay, dito, hindi pa naman ubos ang energy mo, pero yung income, umaapaw. Bakit? Kasi syempre, kung ano yung sipag, ano yung commitment, ano yung talagang ibibigay mo dito, more than enough pa yung ibabayad sa iyo. Kaya talagang, bakit hindi mo sisipagan? Bakit hindi mo gagalingan? Bakit hindi mo aralin? Di ba? Kung di ka pa kumikita ngayon, kung wala pang naman ang bulsa natin ngayon, tigalingan pa natin. Kasi definitely for sure, waiting na yung income. Dito sa AGG, name it kung magkano yung gusto mong kitain. Pero kailangan, di ba? Take an action din. Okay? So next tayo, Tek. Of course, ito po, achievement, siyempre natural yan. Pag kumikita ka, binibigay mo yung best mo, they will recognize kung ano ba yung mga nakikita nila sa'yo. Company, yung community, di ba? Ano talaga nila yan? Ipapangalandakan nila na ikaw ay masipag. Di ba? Oo, sa Philippine Arena, Araneta Coliseum, kahit saan pang arena yung gusto mo. MOA, sa MOA ako na-awardan ng Millionaires Club member. Okay? So, next tayo. And syempre, lifestyle na hindi ko man lang na-experience yan even before. Kasi taga-Pangasinan po ako. May mga taga-Pangasinan ba dito? Diba? Actually, ako po, galing po ako ng probinsya. Ang pinakamagandang napuntahan ko lamang ay Baguio and Alaminos. Diba? And syempre, nag-ibang bansa ako, maganda. Kaso hindi ko na-enjoy yung ibang bansa kasi nga nagtatrabaho ako doon. Hindi naman ako turista doon, di ba? Kaya nung naging part ako ng community na to, nakapag-for good ako, na-enjoy ko talaga, maganda pala talaga ang Pilipinas. Sa iba't ibang sulok ng mundo. So gugustuhin mo talagang kumita. Kasi syempre, pag kumikita ka, ito pala yung ginawa ng Diyos. Maganda pala talaga. Di ba nasa Bible yun, no? Na talagang yung kinreate ng create
natin ng ating Panginoon ay napakaganda. Pero hindi natin nakikita kasi nga kulang ang kinikita. Ayan. So, yun yung reason. Kaya talagang nung nakita ko yung opportunity, dun ko na picture out na ito yung mga bagay na pwede ko makuha. Kasi yan naman talaga ang gusto ko. Even before. Kaya nga nag-ibang bansa ako kasi mataas yung pangarap ko. Diba? And then yung mga bagay na nakukuha ko na ngayon makapag-paddle, pag tuminglit ako, sobrang happy place ko ang mall. Di ba? May mga ganun ba? Sobrang saya ko pag nasa mall po ako. Yan po yung isa sa mga stress reliever. Di ba? Yan yung mga nakikita ko talaga, ay nagiging masaya ako pag medyo, ako sa mall. At saka yung mga nature. So, yun yung mga nakikita mo dyan. Ilan lang yan siya. Actually, ini-edit ko yan. Sabi ko, grabe, no? Ang dami ko pang pwede ilagay. Pero hindi lang siya kasya. Hindi naman siya pwede ilagay lahat. So, sobrang na-appreciate ko yung binalik sa akin ng commitment na binigay ko din kasi yan yung mga binabalik. Diba? So, next tayo. And of course, hindi lang local. Actually, kakagaling ko ng ball, sabi nga ng pogi natin ako, hindi na nasama dyan. Eh, sobrang ganda ng Bohol. Diba? And international, nakapunta po ako ng Taiwan for 6 days. And napakaganda po dyan. Ang best time to go to Taiwan is February. Kasi po talagang malamig. Hindi siya, sobrang lamig. Sakto lang. Kaya lang ng katawan, kasi nabigin ako pero ang sarap-sarap sa Taiwan po. May mga taga-Taiwan ba dito? Ang ganda-ganda sa Taiwan. Actually, I remember na may kasama kami from Taiwan din nag-tour dyan. Sobrang na-appreciate niya yung Taiwan. Pero 7 years sa Taiwan nagtrabaho. Kasi daw, hindi naman daw siya namamasyal kasi mahal daw, malalayo. Kasi lahat ng pinuntahan namin, hindi pa nila napupuntahan So imagine, sabi ko nga kanina, kahit na nasa ibang bansa ka ngayon, yes, nasa magandang bansa ka, pero hindi mo siya na-explore kasi nandyan ka para magtrabaho, hindi para mag-tour. Or kung gustuin mo man, may day off ka, pero walang sapat na budget kasi kung ipang tutor ko, ipadala ko na lang. Tama ba? So, 6 days ako dyan, napakasarap kasi po, pera ko po talaga ang ginastos ko dyan. Diba? Nagsabi yung mentor ko, punta tayo Taiwan. Sige, go. Kasi bakit may budget ka naman for that travel. Kaya yun yung isa sa hindi ko malimutan. Ang gusto kong balikan ang Taiwan. Okay? So next tayo, Tech. And of course, I've been in Korea na din. And best time to go to Korea, syempre, autumn season. Di ba? November. Itong buwan na to. Actually, yan, nag-pop up siya sa, kasi last year kami pumunta. And sobrang namimiss namin yung Korea. Sobrang grateful, umaapaw yung gratitude kasi nakarating na po tayo ng Korea. Sabi ko, grabe no, ang sarap talaga na ito yung pinaka so far, 'di ba? Na look forward talaga na balik-balikan na bansa kasi ang ganda. And nakalatag na din yung mga pupuntahan namin next year. 'Di ba? Nag-uusap kami ng mga kaibigan natin dito sa community, no? Ito yung pupuntahan natin. So, kasi this year, nag-local lang kami, nag-Bohol lang. Well, that is free travel naman from the company. And this time around, di ba, yung mga international travel namin, talagang I think we have 3 na schedule na, no, international, iba pa yung mga local namin. Kaya talagang, kailangan mo talagang magsipag din para at least, di ba, makuha din namin yon. And kailangan talaga namin na tumulong pa sa mas marami para kasama din namin sila pag the moment na dumating na tayo sa point na yun. Okay? So, next tayo. And syempre, tawag dyan, use your job to fund your business until your business can fund your dreams. Alam niyo po ba ako, sabi ko sa inyo kayo na magkano naman sinusweldo ko, but I use my salary. Diba? Ginawa ko talagang puhunan yung, talagang tinignan ko talaga na itong sweldo ko na ito, naniniwala ako na ito magbibigay ng mga pangarap ko para makauwi ako for good, para makati sa Pilipinas na lamang ako. And true enough, nakuha ko po yan in just a very short period of time. 6 months ko lang to ginawa sa abroad. Part-time. Lalo na ngayon, sobrang dali na lang ng gagawin mo. Ang dali-dali na lang mag-network ngayon. Kasi bakit? Lahat ng community may system na pinoprovide. And like before, I was start this business through manual talaga. Ako talaga ang nag-i-invite sa mga tao, naghanap ng mga tao na nangangarap. Ngayon, tao mismo yung lumalapit kung ano yung negosyo mo. Kaya napakadali na lang, tama ba? And may mga magtuturo pa sa mga tao na sasama sa'yo. That is why you're so leverage. Ngayon talaga, ramdam mo talaga na leverage talaga yung negosyo mo. Alright, so next tayo. And of course, ito po yung aking masasabi sa inyong lahat. Believe in yourself, be resilient, and watch your determination turn into success.
Okay? So, talagang paniwalaan mo lang yung sarili mo, maging resilient ka lang, maging matatag ka lang, habang binabaybay mo yung pangarap mo sa pagtupad ng mga pangarap mo. Kasi po dito sa RTE, together with our community as RTE and sa magandang kumpanya na meron tayo sa AGG, di ba? Yung pangarap mo, abot kamay mo na lamang, talagang tatrabahuin mo na lang. Okay? So, stop natin yung ating slides. Kaya yun lang ang ano ko sa inyong lahat. Actually, very short lang ang aking sharing kasi po may Q&A naman tayo and I know for sure na doon madadaanan din natin lahat ng mga tanong ninyo. Kaya thank you so much no sa lahat ng nakinig. And that is my simple na i-share muna sa inyo kasi mamaya sasagutin natin lahat ng katanungan. So thank you so much and back to our handsome host. Ayun, alright. Thank you so much po sa napakagandang speaker po natin na talagang ibang-iba na sa dati din talaga. And thank you so much po, mentor, sa pag-share ng journey mo po. Talagang pinakita mo sa amin kung anong pwedeng mangyari po sa amin dito na once neryoso po namin yung negosyo na to. And before that po, mentor, before ka po namin iiwan po, mentor, ha? So, ito po, mentor, inaabangan po to ng lahat. Talagang ito po talaga yung pinakinabangan lahat. Talagang ito na yung exciting part. Kasi marami po mga partners po natin to mentor na may mga katanungan na gusto nila i-clarify. And yun nga mentor, gusto nila na galing sa inyo mentor, na galing sa experience nyo at sa wisdom nyo din po mentor. So mentor, ready ka na po ba? So meron po tayong 7 questions po mentor. So unang tanong po mentor, ano po, paano mo nagawa ng paraan mentor, yung pang-umpisa mo po dito mentor? Ano yun? So, ayun po mentor. So, ulitin ko po mentor. Yung first questions po natin mentor, paano mo pa nagawa ng paraan yung pang-umpisa mo po dito mentor? Yes, so nabanggit ko din kanina, no? Talagang ginamit ko yung sweldo ko para makapagsimula. Actually, tayo naman na lahat na nandito right now, pag nakita natin yung okay show, in the first place, lalo pag hindi ka pa part ng community natin, iisipin mo, kasi kailangan ng pamilya ko eh. Of course, ako ganun din. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, yung orientation na natin ko na umpisa pa lamang, na diniscuss kung paano ako magiging part ng community, doon ko naintindihan very clear na pwedeng ito yung maibabalik sa akin. Kaya bakit hindi ko kailangan gawa ng paraan? Why? Kasi ako dati, ako na lamang, no? Lahat ng paraan, pag kulang, yung pinadala ko, ate, kulang ng ganito, ganyan, lahat ng paraan, gagawin ko lang talaga para ma-provide ko yung kulang. Kaya yung ganun na mindset ko, na na-practice ko sa pagiging OFW ko, nilagay ko lang dito sa negosyo na to. Bakit? Kailangan din. Ginawa ko din urgent. Urgent to kasi pag ginawan ko ng paraan to, automatically, hindi na kulang ang ipapadala ko sa pamilya ko. Kaya yun lang, di ba? Sweldo ko talaga ginamit ko. Paano? Advance lang. Utang pa rin, di ba? In-advance ko lang yun sa amo ko. Actually, that's my first time na nag-advance. Dinasalan ko lang siya and nakita naman niya na talagang kailangan ko. Pero hindi ko sinabi na pag ninegosyo ko, no, nag-reasoning ako ng iba. So, syempre, punong-puno ako ng emotion kasi gusto ko talaga makastart. Kasi siguro naramdaman din niya na kailangan ko talaga ng pera. Kaya binigyan niya, kaya sabi ko sa inyo, 2 days lang nakapag-start ako sa negosyo. Kasi bakit? Hindi na kailangan na, next month, sa katapusan, bakit? Kung naintindihan mo at gusto mo pala, edi trabahuin natin agad, no? So, yun lang. 2 days lang. Ginawan ko ng paraan, nakapag-start. Wow. Thank you so much po, mentor, no. Napaka-crystal clear po sa amin po, mentor, na talagang kung may gusto ka po talaga, mentor, may paraan din talaga at posible. And also, mentor, next questions naman po natin, mentor. Itong tanong na to, mentor. Ano ang ma-advise mo po, mentor, sa mga kababayan nating OFW na nakakinig sa atin right now na nagdududa pa rin at natatakot sumubok dahil baka daw ma-scam sila? Ano po yung masasabi niyo po doon, mentor? Normal yun. Kahit ako, ganun din naman ako dati. And don't worry, hindi ka nag-iisa. Pero the moment na nakita mo kasi yung platform na meron tayo dito, especially the company itself, sabi ko nga sa inyo, kayo natakot din ako. Pero nung nakita ko na, 20 years? Mas scam ka pa, iwan ko na lamang. 'Di ba? Kasi sa 20 years ng company na meron tayo, kung scam meron, sarado na po yan. Lalo na ngayon, actually, noon kasi talamak talaga yung mga scam, ganyan. Ngayon kasi pag sinabi mong online, it's really normal. Tignan mo na lang ngayon, nasaan ba yung malalaking negosyante? O, for example, yung mga
mga sa watch na lamang ng Rolex, di ba, mga gagandang bag, mga si New Day, new bag. Di ba, yan yung mga nandyan sila sa social media, nasa online. Sabi nga ni Bill Gates, pag yung negosyo mo ay wala sa online, di ba? Paano yung negosyo mo? Your business is not online, so ibig sabihin, hindi ka nang negosyo. Kaya especially ngayon, alam niyo mo ba sa era na meron tayo ngayon, ang pinakakailangan mo lang naman na talaga is magkaroon ka ng brand at the same time, create content. Lahat naman ng mga nang nakikita mo ngayon. Siyempre, in the first place lang na iniisip mo, hindi ko kasi kita kilala eh. Ba't ako magpapadala ng pera sa'yo? Pero, number one, the moment na nakipag-video call yan sa'yo, aba may power ka na-screenshot yung mukha niyan. Kaya kami dito sa RDE, sa AGG, diba, hindi kami nagpe-present, hindi kami nagipag-usap sa'yo ng chat-chat lang. Gusto namin talaga literal nakikita mo yung kausap mo. Bakit? Aba legit yung negosyo na i-share ko sa'yo. This is not just an online business. Ito po ay multi-billion company. It's a big-time business. Dapat, yun yung tignan mo. Kasi po, talaga na meron ka ngayon, naglabas ka, sabihin mo na lang 29,990. Sinita yung pangalan ng tao, yung coach mo nagdala sa'yo dito, million pa nga pwedeng kitain ka. Diba? Kaya yun yung titignan nyo na lang, okay? And don't you worry because tingin ka na lang sa company 20 years. So yun na lang ang hawakan mo. Na hindi ka talaga ma-scam. At saka, pag mangi-scam siguro yung million-million na lang. Diba? Kasi pag ganun nahalaga sa yung pangalan mo, inasnap, ubos agad yan sa Pilipinas. 100,000 nga, parang 1,000 na lang ngayon. Diba? Kaya mo isipin na i-scamin ka. Although, yun nga talaga yung na-intact sa atin pag sinabing online, scam talaga. Pero just put it in your mind na, ay, napakaswerte ko naman kasi may ganito palang negosyo at may ganitong tao pala na pwedeng magturo sa akin para mag-prosper din ako sa buhay. Okay? So, yun po. Wow, thank you so much po, mentor. No, napaka-crystal clear po sa amin, mentor. Especially sa mga, marami kasi dito, mentor, na talagang normal lang din talaga na natatakot sila. Or kumbaga, siguro masayang yung pera nila. Kaya nga, sabi mo, mentor, napaka-blessed nila kasi nasa tamang community na sila at nasa tamang opportunity din sila. So, next naman, questions po tayo, mentor. Ang tanong po dito, mentor, ano yung ma-advise mo po, mentor, sa mga kababayan natin na ang pag-iipunan pa daw nila? So, ano yung masasabi niyo po doon, mentor? Yes, so just tinanong ko yung sarili ko, no? Dati, actually hindi ko yan sinabi sa tao na nag-share sa akin ng opportunity or sa tao na pinag-inquiran ko. Bakit? For 4 years and 4 months, 4 years and 4 months na kasi ako nakita ko to eh. Hindi naman ako nagkaipon. Kaya hindi ko talaga, wala sa isip ko yung mag-ipon. Kasi hindi ko talaga yan ginagawa. Di ba? Kaya kung ngayon sabihin mo yung sarili mo na pag-iipunan mo pa, just ask yourself, ilang taon ka na nagtatrabaho, may ipon ka ba? Kung wala, ibig sabihin, hindi ka magaling mag-ipon. Kaya hindi mangyayari na makakapag-ipon ka para makapagsimula ka. You only have to do is to make a way para talaga makapagsimula ka. Sabi ko nga sa inyo, tayo mga OFW, nag-abroad ka. Hindi naman dahil gusto mong mahirapan sa abroad, gusto mong umalis sa Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa. Although, ang gusto lang natin, gusto natin kumita ng malaki. Pero ayaw nating maging isang OFW. Okay? Kasi ako yan po yung na-realize ko. Ayoko naman talaga umalis sa Pilipinas eh. Diba? Ayoko talaga. Pero kailangan. Same right now. Ayaw mong maglabas ng pera, pero kailangan mong magkaroon ng another source of income para makaalis ka sa sitwasyon mo ngayon. Ano ilagay mo sa utak mo ngayon? Di ba kailangan ko gawan ng paraan para makaalis ako sa sitwasyon ko na kulang. Di ba? At syempre, yung makapag-Christmas ka, makapag-enjoy ka man lang sa Pasko, New Year, even yung buong, di ba, this is the best season sa buong taon. Ito yung inaantay. Bird season. Pag December na, lalo pag pumatak si December 1, pag lumabas ka dyan, ngayon, di ba, pag lumalabas kami dito, talaga yung puso mo ay umaapaw na ng kasiyahan kasi, ay, Pasko na, kahit malayo pa. So, yun yung namimiss mo ng mga opportunity na dapat, na-feel mo din ngayon. Kaya kailangan, di ba, hindi mo pag-iipunan. The moment, di ba, pag sinabi sa'yo ng tao na nag-share sa'yo, partner, alam mo ba, na pwedeng mabago ang buhay mo, pwede kang makauwi for good, at dito ka na sa Pilipinas, kumikita, hindi mo ba gagawa ng paraan? Siyempre, gagawan mo ng paraan.
Kailangan mo lang talagang ilagay sa isipan mo at intindihin na okay, pwede pala ako makauwi for good, pwede pala ako magkaroon ng ipon, makasama ang pamilya ko, yung anak ko, pwede ko ipagluto ng sinigang. Yung mga yon, pag nakita mo at naintindihan mo, I believe that just today, gagawa mo ng paraan kasi nakita mo na more than pa ang pwede mong kayang gawin pag sumama ka sa opportunity. Okay? So, yun. So wow, thank you so much po mentor no. Kumbaga, mismo ako din po mentor, kumbaga naging clear po talaga sa akin mentor yung negosyo natin right now na talagang kailangan mo lang talaga ng tamang mindset. Kasi sabi mo nga mentor while in-explain mo mentor, talagang sinabi mo din mentor na importante din talaga yung oras kasi yung panahon kaya hindi na kaya ibalik hindi na kaya balikin ng pera. Kumbaga, ang pinaka magandang ipangsimula, 'di ba, na ngayon. So next naman tayong questions mentor. Ito po mentor, very common to siya ng mga problems sa mga partners po natin na talagang hanggang ngayon hindi pa makapagsimula. Kagaya nga sabi ng mentor, yung questions po dito, ano daw yung ma-advise mo po mentor sa mga tao daw na itatanong muna daw sa asawa. So ano po yung masasabi niyo po daw mentor sa mga ganun pong questions? Yes, so itatanong sa asawa, just tanongin mo yung sarili mo actually. Wala namang ibang tao na kailangan tanungin kundi ikaw kasi ikaw ang tatrabaho dyan. Actually, okay lang naman yun na tatanungin sa asawa mo, pero always remember, pwede mo siyang i-inform asawa mo yun eh. Ganun talaga. 'Di ba? O ganito, asawa ko, di ba? Mayroon akong negosyo na nakita. Pag nag-decline siya sa'yo, sasabihin mo din sa kanya na, aba, hindi pwede kasi, ipaintindi mo lang. Ako yung nandito sa ibang bansa, ito yung pinapadala ko, kulang. So the moment na naintindihan niya, in a very good conversation, that pinakilala mo yung kumpanya ng maganda, na maayos, I do believe na walang negative na tao. Sa inyong lahat na nandito right now, wala pong negative na tao. It's just that misinformed. Depende lang kung paano ka mag-explain. Aba, pag iba pa rin yung explanation mo, pag ikaw mismo, hindi ka pa nga totally naiintindihan yung negosyo, huwag ka muna magsasabi sa asawa mo. Pag naintindihan mo na totally sa utak mo, kung ano yung pwedeng gawin yan sa'yo, saka ka magpaalam. Kasi pag hindi mo pa naiintindihan, nagpaalam ka, ano sabi ng asawa mo? Ay, scam yan. Ay, ano, baka may scam talaga ako. Ganun lang. So, kailangan, ikaw pa lang, tapos na sa'yo. Nakapag-decide ka na before mo pa sabihin. Bakit? Kahit ano pa yung gawin nila, it's your decision. Gawa ka lang one decision, ito yung decision ko. Katulad na pag-abroad mo. Aba, inayaan ka mag-abroad, tas ngayon sabihin mag-decision. O umuwi, no. Kailangan, di ba, ikaw pa rin magde-decide. The moment na nandyan ka sa ibang bansa na hindi ka pinigilan noon, dapat kung gaano kalakas ang loob mo, ganun din kalakas ang loob mo magdesisyon. Kasi ito, yung para sa'yo na ngayon, na para umuwi ka, matapos yung lahat ng mga struggle, paghihirap na nararanasan mo ngayon, or mga kulang na nararanasan mo. Tama ba? So, yun lang sa akin. So, pwede naman magpaalam, wala namang problema doon. Pero dapat talaga, sa'yo mismo, tapos na, para pag nagpaalam ka, kung ano yung naman na utak mo, mapapasa mo na lang yan sa asawa mo at sa mararamdaman niya na, syempre, pag ikaw, sinasabi mo sa kanya, dapat talagang na-imagine mo na anong mangyari sa'yo, na-explain mo sa kanya. Di nakikita niya, ay, parang gaganda yung buhay namin di yes na agad. Pag alanganin ka, nagpaalam ka, aba, patay tayo dyan. Pag sinabi niya, scam yan, ayungan, wag na lang. Yun lang naman. So, ganun lang kasimple, okay? Thank you so much po mentor no. Kumbaga, sobrang linaw po talaga mentor, lalo na sa mga tao din talaga mentor na talagang ganun din yung common problem din nila mentor. Kumbaga, in short po mentor, kailangan kung ikaw yung napresentahan, ikaw yung pinakita sa'yo, ikaw mismo yung magde-design. And kailangan mo din na aralan din yung negosyo, especially na talaga para at least mas malinaw sa'yo kung bakit mo gawin yung business. And ayan po mentor, ito naman po yung next natin na questions mentor kasi ikaw po mismo mentor as bilang OFW din mentor na habang nasa abroad ginagawa yung business po mentor. And marami kasi ditong mga mentor na mga nagpa-part-time lang din mentor. May mga trabaho din mentor. Kaya tanong po nila mentor, ano po yung ma-advise niyo po mentor na hindi din nila magawa to part-time kasi busy daw sila at wala daw silang time, wala daw silang extra time po mentor. Ano po ba yung magandang advice po para po sa kanilang po mentor? Hindi, wala namang busy na tao. 'Di ba? Si Coach Tan nga 'di ba? 80,000 hours din tayo, pareho lang tayo, pero yung 80,000 hours natin in 40 years na pagtatrabahuan mo sa kanya 2 hours lamang. 'Di ba? So it's a matter of
priority. Diba? Ibig sabihin, for example, nasa trabaho ka ngayon, you should prioritize your work, your job. Nasa time ka ng trabaho mo, natural, tatrabaho ka kasi binabayaran ka. Pero right after ng trabaho mo, or free time, break time, i-priority mo yung negosyo mo. Bakit? Yung negosyo na to, the moment na pinriority mo, lahat ng gusto mong i-priority, ipa-priority ng negosyo na ito. Anong gusto mo? Diba? Wala ka pang time ngayon. O sige, diba, wala kang time. Siyempre, yung mindset mo, busy ako pagod na ako sa trabaho kasi ninegosyo pa ako. Kung yan pala ang binibigay ng trabaho sa'yo, napapagod ka lang, mas maganda, nabigyan mo ng time to. Kasi ito, at least, kahit pa paano, yung ipa-priority mo pala, na gusto mong i-priority soon, pwede palang i-priority ng negosyo na ito. So mamili ka lang. So, ganun lang naman Actually, it's a matter of prioritize. Ako kasi dati, sa ibang bansa, ang free time ko lang talaga na nag-DH ako is yung tulog lang. Pero, yung tulog kasi pwede ko maging ng paulit-ulit Pero yung opportunity na binigay sa akin, isang beses lang naman dadaan yan 'Di ba? Napuyat naman ako ng isang buwan. Kung isang taon naman ako mamumuhay ng masaya, hindi ko naman ikakamatay siguro ang puyat. 'Di ba? So, yun yung mindset ko before. Kaya, ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na busy ka. Kailangan mo ilagay yung sarili mo sa sitwasyon na, ilang taon na ako ngayon. Lalo na pag bata ka pa. Talagang itudo mo talaga. Lalo na pag bata ka pa, itudo mo. Bakit? Yung mga time na meron kayong lakas mo, ibigay mo na lahat dito para pag dumating yung time na medyo kakaedad ka na, hindi ka na maghahabol sa oras. Ang dami-dami po natin nakikita. This one is reality na kung kailan medyo pa-expire na wala sa kalendar, saka pa-action. Bakit? Hindi naman sila pa ganun Mas binuhos ang oras sa pagtatrabaho. Which is, it's okay, but it's not really okay kasi hindi naman naibigay sa'yo kung ano yung gusto mo. Diba? So, yun na lang yung eye-opener sa akin. Kaya talaga binigyan ko ng time. Hindi ko talaga sinabi sa isip ko na wala akong oras yan, busy ako. No, hindi naman ako busy. Diba? Kasi kung busy ako, ay dapat talagang even mga oras na hindi na ako nakakapanood siguro ng mga balita, mga negative na balita. Diba? Yan na lang. Pag yan ang nakita mo na hindi mo na alam, pati petsa, yun, busy ka talaga. Diba? Pero kung alam mo pa ang lahat na nangyayari, pati mga corruption sa Pilipinas, hindi ka talaga busy. Okay? Kaya, instead of panonood ng mga ganyan din, i-switch mo na lang sa business natin. Kasi kahit anong gawin naman natin sa nangyayari sa Pilipinas. Sample yan, Good example. Wala ka na magagawa at tumambling ka pa sa gitna ng EDSA. Kaya sipagan na lang natin kasi hindi naman nila tayo bibigyan ng magandang buhay. Diba? Ikaw pa rin at ikaw yung magbibigay ng magandang buhay at future. Hindi naman yung presidente. Diba? Tumatawa kayo, no? Okay? So, yun lang. Ayun, thank you so much, Mentor. Sobrang ganda po ng sagot niyo po, Mentor. Talagang make sense talaga yung sinagot mo po, Mentor. Kasi nga, yun talagang point mo talaga, Mentor, na kailangan mo lang talaga, walang taong busy din talaga, Mentor. Ang kailangan mo lang talaga yung priority mo, anong priority mo ba? So, yung ikaka-busy mo ba, yun ba yung kakabago or ikakaganda ng buhay mo po? So, thank you so much, Mentor. Grabe yung sagot mo po, Mentor. Talagang habang sinasagot mo po yung mga questions, Mentor, talagang naging clear po sa amin, Mentor. Talagang nakita yung vision po namin po dito, Mentor. Eto na lang, Mentor. Meron pang dalawa or two questions po, Mentor. So, ang next questions po natin, Mentor, ano po ba yung Mentor? Ano po ba yung advice po, Mentor? Kasi nga, may mga iba dito, Mentor, naguguluhan po, Mentor. Ano po ba yung pagkakaiba ng single account at sa VIP account, Mentor? Or yung millionaires package po natin, Mentor? Ano po ba yung difference sa kanila po, Mentor? Ano po yung masasabi niyo po doon? Simple lang naman. Actually, kung naguguluhan ka, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan. Okay? So, every time na may nakutan ka pa, ulitin mo yung tao, yung mentor mo, na i-discuss sa'yo. Paulit-ulit hanggat maintindihan mo. Kasi simple lang naman po. Okay? Ibig sabihin, pag may one account ka, ibig sabihin, kung ano yung potential income is Jollibee na lamang. Ay taxi, o isang taxi ka lang, kumita ka ng 2,000 ngayong araw. O, yan lang kikitain mo araw-araw. Or pag may 31 ka na taxi, 31 times 2,000, magkano na yun? Everyday, yun ang kikitain mo. So, simple as that, no? Kung hindi natin naiintindihan, yung difference na, it is because hindi mo talaga iniintindi at inaaral. So, ibig sabihin yan, hindi ka pa masyadong interested sa ganung kalaking kitaan. So, kaya nga, kailangan gagawin mo kung gusto mo talaga na
talaga depression, bakit talaga marami kumikita. Even ako, hindi naman kumaka-awit for good, hindi ba magiging ganito pag hindi ko talaga tinudo. Diba? So, ibig sabihin yan, wala man ako sa maliit na account, pero tinuto ko kasi mas naintindihan ko na pag tutodo pala ako dito, 'di ba, magba-branch account, mas more pa. Eh talagang mas marami pa pala akong kikita. 'Di ba? Kasi dito sa opportunity na meron tayo, max of 300,000, 'di ba? Nandiyan na yung pinakatodo na account. Eh yung 300,000 yan, ibabalik naman yan sa'yo, millions of income. Pero hindi ko naman sinabi na ilabas mo yan agad. 'Di ba? Kasi ako hindi naman din ganun. Talaga nag-start ako sa maliit lang na halaga hanggat naintindihan ko. Kaya ginawa ng paraan kasi gusto kong kumita din ng katulad ng mga kinikita ng mga mentors natin. 'Di ba? Kaya yun lang yun. For example, bakit mapapa-question ka, bakit sila naging Millionaires Club in 6 months, 2 months, 3 months? Dahil po yan sa VIP. At kung hindi mo siya naiintindihan, kailangan pa ulit-ulit mong tanungin sa mentor mo hanggat maintindihan mo, hanggat ma-visualize mo na ito pala talaga ang pwedeng mangyari sa akin. Kasi pag yun ang na-visualize at naintindihan po ninyo, the 300,000, 200,000 is really very small amount for you to have a big time business. Okay? So, yun lang. Ayun. So, grabe mentor, no? Sobrang ganda ng sagot niyo po, mentor. Talagang, yun nga, tama yung sinabi mo po, mentor. Kung gusto mo mabilis at malaking resulta, go for VIP accounts. Kasi ang maganda nga doon, mentor, sa VIP natin, kumbaga, hindi siya sayang, hindi ka lugi doon. Kasi tingnan mo lang siya na opportunity na tingnan mo lang yung resulta na pwede mangyari sa iyo once na nagkaroon ka ng VIP accounts natin. And yes, tama po yung sinabi mo po, mentor, kung naguguluhan ka sa negosyo, sa account natin, go for your punta ka lang sa ano mo, sa mentor mo or sa coach mo po na nagdala po sa dito. So ayun po, mentor, no, yun po yung mga katanungan po natin, mentor. Thank you so much po, mentor. Grabe. Sobra po akong honor po, mentor, na makapag-host po sa inyo, mentor. Syempre, kumbaga, mentor, before po tayo mag-end po ng event po natin, mentor, kumbaga, okay lang po ba na mag-picture po tayong lahat? So sa lahat ng mga naka-off cam po dito, guys, on cam po tayo para makita po tayo sa photoshoot mo ngayon. So Tek, paki-assist po ako sa ano po natin, sa camera po natin para makita po tayo lahat. So ayan, so assist po ako, Tek. Okay. So again, ready tayo, guys? Smile po tayong lahat. Yung pinakamagandang smile po natin. And 1, 2, 3. Okay, next page po tayo. Okay? 1, 2, 3. Okay, next page again. So, okay, 1, 2, 3. Okay, next page ulit. 1, 2, 3. Okay na po, mentor. Ayan, so thank you so much sa tech po natin, sa founder po natin. Especially pasalamatan naman natin si Mentor Belinda po. Grabe, mentor. Sobrang ganda po ng explanation niyo